Mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Amen. So, tayo po bang lahat ay nandito na? Ay, wala po pala. Okay lang po kasi talagang marami tayong bakante. Ano po? So, mga kapatid, isang buhay na patutuo na ginagawa ng Diyos po sa atin. Patapos na naman ang taon. At ito, magkakasama pa po, andun pa rin po yung ating pananampahan. Ibig sabihin, patunay lang na ang Diyos ay hindi nagpapabaya po sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya dapat po natin lalong pagsumikapan po, yung ating spiritual na pananambahan sa Panginoon. Sa umagang ito, ang ating pong binigay na kapayagan po ng Panginoon, yamang magtatapos na naman ang taon, magpapalit na naman po ang taon, ay nais ng Lord na ito yung gawin po natin. Ito'y ipinapaalala po sa atin dahil mas nais ng Lord na sa darating na 2026 ay iparanas niya sa atin yung masaganang pagpapala niya. Amen. Kung masusunod po natin itong ipapagawa niya sa atin ngayon. Amen? So, ang text po natin ngayon ay matatagpuan. Okay lang po ba? Pwede po tayong tumayo po. At sa lahat ng may mga Bible, ay sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ang ating text po ay Mateo chapter 18, verse 21 to 22 po. Mateo chapter 18, 21 to 22. So, nandiyan na po kayo lahat. Sabi po dyan, Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me? And I forgive him as many as 7 times. 22, Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Sabi po sa Tagalog, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Sabi ng Panginoon sa verse 2, sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapitong beses, kundi makapitumput ulit pang 7 na dapat mo siyang patawarin. Pinagpala po ang salita ng Diyos. Salamat po, makakaupo na po tayo. So yun po yung topic na ibinigay po sa atin ng Panginoon nitong last Sunday of the year 2025. Ibinigay at bilang paalala. Ano po mga kapatid? Kasi tayo po sa atin bilang mga tao ay kaya po nating itago. Kaya nating itago dito yung mga puot, yung galit, yung mga hinanakit, kaya nating itago po dito na minsan tumatagal nga dahil hindi po natin inaaksyonan na palayain yung sarili natin. Bagamat alam natin na full of blessing ang dapat na matatanggap ng isang mananampalataya kung makikita ni Lord na wala siyang galit sa kanyang kapwa. Amen. Sapagkat yung ating pong tema sa umaga pong ito, may blessing sa forgiving. So may blessing daw po sa pagpapatawad. Mga kapatid. Amen. Baka ito na po yung time. Baka ito na yung time dahil gustong i-release ni Lord yung blessing po niya. Amen. So sabi ko nga,
Sa tao kasi, nakakaya niyang itago. Yung galit niya sa kanyang kapwa, nakakaya niyang itago. Yung bang haharapin siya, ngingitian siya, pero pag magkahiwalay na sila, di po ba? Pwede kayang itago, pero tayo, wala tayong maitatago kay Lord. Bakit siya nagmiminsahe ng ganito po? Dahil baka meron sa atin, kung wala man po dito o sa online na nakakarinig, na may mga tao pang hanggang ngayon ay inaalagaan pa rin nila yung kanilang galit sa kanilang kapwa. Hinihili pa rin nila yung kanilang puot sa kanilang kapwa na parang plano pang paratingin pa uli next year. Pero sabi nga ng Lord, anak, kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, magpatawad ka. Dahil doon, sa pagpapatawad, ibinigay ng Diyos po sa atin kung kaya tayo po ay nandito at magkakasama. Dahil sa pagpapatawad po ng Diyos. Amen? So, unahin ko lang, mayroong isang tao, no? May isang tao na mula nung pagkabata niya, naranasan niya po ito, no? Nung bata po kasi siya, naaktuhan niya mismo at sa harapan niya po mismo nangyari nang patayin yung kanyang ama, yung kanyang tatay. So mula po noon, nagtanim na sa puso po niya yung galit. No? Nagtanim na sa puso niya yung galit hanggang siya po ay lumaki. No? Hanggang siya po ay lumaki at nung lumaki na po siya, pero ito mga kapatid, itong nagkukwentong ito, isang leader po ito ng church. Naikwento niya po ito nung siya po ay meron na pong ministry na hinahawakan sa church. Nag-handle na po rin siya ng gawain. So mula nung pagkabata niya, natsaksihan niya mismo kung paano pinatay yung kanyang tatay sa kanyang harapan. At habang lumalaki nga po siya, dala-dala niya po yung puot, yung galit. Kaya ang sa isipan niya, ang ginawa po niya, nag-aral siya ng martial art, mga self-defense, at maging mga armas. No? Pinag-anuhan niya po yun, pinag-aralan niya po yun. Dahil sa kanyang pag-iisip, na baka sa dumating yung panahon na magtagpo sila, at least kaya niya nang ipagtanggol o ipaghiganti yung kanyang tatay. Pero ito po ang nangyari. Napasok po siya sa isang gawain, at siya nga po ay nakakilala sa Panginoon, at habang siya po ay naandoon, yung sugat sa puso niya unti-unting ginagamot ni Lord. Unti-unting humihilom yung sugat. Yung tigas ng kanyang puso, unti-unti pong lumalambot. Araw-araw na kanyang ginagawang paglingkod sa Lord, naandun pa rin. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Ibig sabihin po pala, kahit po pala araw-araw nananambahan ang tao sa Lord, pwedeng yung galit ay nandun pa rin. Amen po. Kaya tayo binibigyan po ng ganitong mensahe. So dumating po sa point na napansin na lang po niya na unti-unti nawawala na po yung galit na nararamdaman po niya. Kasi nga po, isa na rin po siya sa mga leader po ng iglesia. Pero yung nangyayari, hindi po nabubura sa isipan po niya, mga kapatid. At ito, ang matindi, pinagtagpo sila ng Panginoon. At ito pa, ang matindi pa doon, pinagtagpo sila na yung taong nakapatay sa kanyang tatay ay nakabilang isa sa mga membro na kanyang hinahandle. Iyon po yun. Kaya nung nakita niya, hindi siya agad, siyempre hindi agad makalapit. Nag-plus black yung niya, yung nangyari.
So iniwan niya, lumuhod siya sa Panginoon, nanalangin siya ng tudo dahil iba yung naramdaman niya nung nakita niya po yung tao. Nag-pray siya, talagang iniyak niya sa Panginoon. Yung lahat ng gusto niyang sabihin, sinabi niya sa Lord. Sinabi niya sa Lord na, Lord, pakawalan mo na. Pakawalan mo na ako dito sa galit na ito. Alisin mo na yung galit sa puso ko. So after po ng prayer niya po, siya po ay tumayo, naghakbang, at nilapitan niya po yung tao. Niyakap niya. Amen. Ganun po, no? Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Ganun ang nais na mangyari ng Diyos sa atin. Alam niyo po, ang sarap-sarap ng pagising mo sa umaga na wala kang naiisip na tao na may galit sa'yo. Amen. Nagigising ka sa umaga na pwede mong sabihin na kahit sumigaw ka, dahil walang taong galit sa'yo, wala kang kagalit, ay walang magagalit sa'yo. Pero, yung pagising mo sa umaga, dahil kagalit mo ang kapitbahay mo, kunting galaw mo, nag-aalangan ka. Dahil baka mamaya, marinig niya. So parang, kapag mayroon po talagang kagalit ang isang tao, kumbaga parang yung mundo ay lumiliit. Di po ba? Kaya nga yung motto ng mga taong may galit, pag nagkita sila nung kanyang kagalit, sinasabi niya, talagang maliit ang mundo. Akalain mong nagkita pa tayo. No po? So, ganun kabuti po ang Diyos. Ang nais ng Diyos, mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Mabuhay tayo ng sagana. Mamuhay tayo na may katapatan sa ating Panginoon. Amen? So yun po yung isang kwento na kung saan sa buhay po natin, alam nyo po, ano po sa akin po yun tumagos sa akin yung mensahe po na yon. Bagamat hindi ang nangyari po sa akin ay hindi naman, wala namang namatay. Pero yung nangyari po sa amin, sa family ko, nung nasa probinsya po kami, yun po yung dahilan na nagtaboy sa akin kung kaya't ako po ay napunta ng Maynila. Yung galit. Sapagkat nung naandun pa po kami sa probinsya, hindi po namin alam, di naman kami mayaman. No? Hindi naman kami sagana. Pero hindi po namin alam kung bakit yung mga tao ay yung inggit nila sa amin, hindi po namin maintindihan. Hindi naman mga marites po yung mga family ko. Mga tahimik lang. Pero hindi po namin alam. Marami akong pinagdaanan na naging sanhi kung bakit ako po ay napunta rito sa Maynila. Pero ang iniluwas ko ng Maynila ay hindi para magtrabaho, kundi para mag-ipon, para ibili din ng gamit para sa paghihiganti ko. Ganon na ganon po yung kwento ko. Wala nga lang sa family ko. Pero yung lupit na ugali na pinakita po sa amin, yung bang handaan, aapakan lahat ng pagkain mo. Pagkatapos po yung tatay ko, pinagtripan, sobrang liit na nung ano po namin, yung lugar po namin nung time na yon. Kaya sa edad ko po, na 14 years old, lumuwas ako ng Maynila. Ayaw ko magtrabaho, ayaw ko lumuwas ng Maynila dahil marami nagsasabi na hindi naman totoong maganda sa Maynila. Kaya ayaw ko. Pero dahil doon sa galit ko, ako po ay napilitan lumabas ng Maynila para bumili ng gamit para pag binalikan ko sila, ay meron ako sa kanilang magagamit.
Yun po yung tunay na motibo kung ba't napunta ako ng Maynila. Pero purihin ang Panginoon dahil nakilala ko si Lord. Dinala ako sa Quezon City at dito ko siya natagpuan. At inalis niya yung galit sa puso ko. Binago niya yung pananaw ko. Yung paghihiganti, ang ginawa ko, pinag-pray ko sa Lord, na Lord, nawa pag ako nakauwi, ay ma-sharean ko sila. Pero nung umuwi po ako, patay na po sila. Patay na po sila. Kasi 14 years old lang po ako noon. Noong time na yon, mga 50 plus na po sila. So, yun po, purihin ang Panginoon. So, meron po tayong sabi nga po rito, mahirap magpatawad. Ano po? Mahirap magpatawad. Kung ano yun po natin. Lalo na dun sa mga tao na walang iginaganting mabuti sa kabutihan na ginagawa mo. Bagkus ay kasamaan ang kanilang iginaganti. So mahirap magpatawad kasi mahirap makalimot. Amin po. Mahirap makalimot. Ito yung po ng tao mahirap makalimot. No? Minsan din sa atin, mga magkakarelasyon sa mga mag-asawa, minsan nangyayari din po, nagkakaroon po tayo ng hindi pagkakaunawaan. Kahit na mag-asawa na, minsan ilang beses na lumubog yung araw, hindi pa rin sila magkabati. Minsan dumarating yung nauulirat. Kumbaga nauulirat. Salitang Bicol ba yun? Nauulit pa, no? Naaalala pa nila yung mga ginawa, no? Nung partner nila, nung sila ay nag-aaral pa lang. Nakakalungkot, 75 years old na, hindi pa rin nakaka-move on. Ginawa. No po? Nasa ngayon naman ay kasama niya at yun ang yung kanyang asawa. So, sabi nga, mahirap po magpatawad dahil mahirap makalimot, lalo na doon sa sugatan po yung puso po ng isang tao. No po? So, sabi nga po rito, why forgive? Sabi doon. Bakit daw po kailangan magpatawad? Bakit daw po? Sapagkat, sa kabila po ng katotohanan ng mahirap magpatawad, bakit ipinipilit pa rin po ni Lord na dapat nating patawarin ang mga taong nakagawa sa atin ng masama? Bakit daw po kaya? Ano po? Na sinabi nga daw po dito, 7 times 7. Hindi yung isang beses o kahit na ilang beses siya nakagawa sa'yo, patawarin mo siya. Ulit-ulit. Tayo kasi minsan hanggang 3 beses lang yung pasensya natin eh. Di po ba? Pastor, ilang beses ko na pinatawad yan eh. Ang kulit-kulit, ang tigas eh. Tapos ngayon, may ginawa na naman sa akin. O anong gagawin niya? Hihingi na naman ng tawad sa akin? Ganun na lang ba lagi? Ayan yung ating mga katwiran eh. Di po ba? Kasi yung pride natin, ayaw talagang masapawan. Paulit-ulit na lang, nagkakasala sa akin, paulit-ulit din humihingi ng tawad, ay di wag na. Di ba? Parang tinatapos niya yung relasyon. Kung ganun kaya ginawa sa atin ni Jesus Christ, ilang ulit ba tayo nagkasala? Sasabihin sa'yo ni Lord, kalating kamay lang ang iuunat ko. Kasi ikaw, paulit-ulit ka nang nagkakasala, hindi mo ginagawa yung kalooban ko. Hindi po eh. Binigay niya po yung lahat para tayo ay patawarin. Ano man ang kasalanan na gawa po natin, hindi niya na po yun inintindi. Kinalimutan yung lahat. No? Nung siya itinakwil natin, nung siya sinumbatan natin, nung tayo ay dumadanas ng mga pagsubok. Pero nandyan pa rin siya. Bakit? Kasi mahal niya tayo eh. Hindi niya tayo nilikha sa puot, kundi nilikha niya tayo sa pag-ibig. Kaya ayaw niya na tayo po nahihirapan, ayaw niya na tayo nasasaktan. Sino ba dito yung hindi nagpapatawad na hindi nahihirapan?
Alam niyo, si Lord, nasaktan din siya eh. Nasaktan din po siya doon sa ating mga ginagawa. Nahirapan din po siya. Pero lahat ng yun, tinanggap niya po yun. Para lang tayo po ay mapatawad at makalaya sa bitag ng kasalanan. Amen po. Kaya nga, mahirap, no po? Sabi nga dito, bakit daw po gusto ni Lord na mangyari na patawarin natin ang mga nagkakasala po sa atin? Sabi po rito, sapagkat malaki po ang epekto ng hindi pagpapatawad sa buhay po natin. Malaki ang epekto po nito. Ito po, makikita po natin kung ano po yung magiging mga epekto po nito sa buhay po natin. Sabi ka dito, it can greatly affect our emotional, physical, social, or our spiritual life. Sabi nga po rito, number 1 na pwede pong maapektuhan sa buhay po natin, kapag ayaw mong magpatawad, maapektuhan yung emotional balance mo. Yun po yun yung number 1 pwedeng maapektuhan po sa atin. Maaring lagi kang depressed, kasi yung laging nasa isip mo, yung mga masamang bagay na ginawa sa iyo ng tao, yun yung laging nakatanim. Yung tipong maiisip mo pa lang yung mukha ng tao, maiiyak ka na. Mararamdaman mo na yung ginawa niya sa iyo. Malulungkot ka, magagalit, halo-halong emosyon yung maghahari sa puso mo tuwing naiisip mo ang mga bagay na ito. Okay lang kung isang araw lang eh. Pero kung araw-araw, hanggat hindi ka nagpapatawad, araw-araw na magpaplas sa'yo yung ginawa ng tao. Kasi nga ayaw mong palayain eh, ayaw mong alisin eh. Ano po? Yun yung unang-una na pwedeng maapektuhan sa isang tao. Ayan, tingnan niyo po yung tatlong yan, hindi maintindihan kung alin ba talaga yung totoo dyan eh. So, number 2, yung pangalawa na pwedeng maapektuhan po, yung physical. Yung physical. Dahil apektado yung emotional balance mo, susunod na rin po doon maapektuhan yung ating physical. Kasi ayaw mo nang kumain. Dahil doon sa galit mo, wala ka nang ganang kumain. Hindi ka na rin makatulog ng maayos kasi siya yung laging naisip mo. Di po ba? So, apektado talaga yung po natin, physical. Gabi-gabi, yun ang dala-dala mo. Bigat sa dibdib mo. Hindi ka na rin makatulog at yung kalusugan mo, ayun na tuloy, bumabagsak. Apektado yung physical po natin. Sabi nga po, yung sama daw po ng loob at stress, ito daw po ang dalawa sa mga pinakamalaking factor na magkakaroon ng malubhang sakit o karamdaman ng isang tao. Nakakalungkot dahil ayaw mong ibaba yung pride mo, bumababa naman yung kalusugan mo. Tumataas yung pride mo. Ayaw mong kausapin, ayaw mong magpatawad. Number 3, yung social life. Kapag ayaw mong magpatawad, maapektuhan din pati ang social life mo. Kasi ang kalimitang magiging reaksyon ng katawan mo, tatamarin ka. Tatamarin ka ng magbasa ng Biblia. Tatamarin ka ng manalangin. Tatamarin ka na magtrabaho.
So tatamarin ka ng gumawa ng mga plano. So parang matitigil yung buhay mo. Dahil doon sa hindi mo pagpatawad. Dahil doon sa galit mo. So ayaw mo na ring sumama sa mga kaibigan mo kasi gusto mong makipag-isa. So nawawala na yung sigla. Nawawala na yung pakikipag-join. Ayaw mo na sa kanilang sumama. Hindi mo na-enjoy kung ano yung mga ginagawa. Andun ka nga, present ka, pero hindi mo na-enjoy kasi nga ang nagpa-plus doon sa isipan mo ay yung ginawa ng tao sa iyo. Yun tuloy, bad trip ang kinaratnan. Kaya pati tuloy, pati yung mga kasamahan na wala namang ginagawang masama sa kanya, nadadamay. Kasi nga, iba na yung kanyang nasa isip. Pati yung mga tao na walang ginagawa, napapakitaan niya ng kanyang pagsusungit. Amen? So, yun po yun. So, pang-apat, spiritual life. Kapag hindi ka marunong magpatawad, apektado kahit ang spiritual life mo. Amin po ba? Bilang mga mananampalataya, number 1 po, maapektuhan yung ating spiritual life. Spiritual life po, nakaano po dyan, nakapaloob na po lahat dyan, yung ating pakikipagkapwa-tao, yung ating pagmamahal sa ating kapwa, so sa atin, sa mga kapatiran, no? Sa mga mahal sa buhay. So, kumbaga, nagkakaroon na ng ano po. So, sabi nga dito, maapektuhan o pwedeng maapektuhan ating spiritual life kapag tayo po ay hindi magpatawad. Na minsan, kahit na minsan na andun ka na sa gawain, nasa gitna ng praise and worship, hindi mo maitas ang kamay mo kasi bakit? Nakikita mo yung mukha niya. Amen. Hindi ka makasigaw kasi naririnig mo yung ginawa niya sa'yo. So, apektado po yung spiritual life ng isang tao kapag ayaw niya pong magpatawad, mga kapatid. At mahihirapan na rin marinig niya yung tinig po ng Diyos. Bakit? Nasasarhan na po ng galit. Na po? So sabi nga po rito, sa mababaw na dahilan, may mga dahilan. Ito po yung mga dahilan kung bakit ang tao ay hindi po makapagpatawad. No? Yung maaring dulot ng hindi pagpapatawad, yung 4 na yon. Doon po natin makikita yung mga pwedeng maging epekto sa buhay po natin. Nakakalungkot, no? Hindi ka makakain, hindi ka makatulog ng maayos, kasi hindi ka napapatawad. Pero yung tao na nakagawa sa iyo ng kasalanan, hindi mo alam, pinagsisihan na pala niya yung nagawa sa iyo. Tapos ikaw, ganun ka pa rin, pero siya, ang sarap ng tulog niya, ang sarap ng kain niya, malusog yung katawan niya. Di ba? Sino yung lugi? Ikaw ang lugi. Luging-lugi ka, kapatid. Kaya alam niyo po, napakaano po na kailangan yung galit at puot, kailangan mapalaya tayo, mapaalis. Lahat ng yan, mga kapatid. Isa po yan sa nagiging kaparaanan ng dyablo para makakilos yung kaaway sa buhay ng isang tao. Amen po. Yun po yung nakikita po nila. Kaya malulungkot ka, malalaman mo na isang Kristiyano, isang born again ay naposes. Na po, isang mananampalataya ay ginamit ng kaaway. Nakakalungkot mapakinggan. Ano yun? Ay, hayaan mo na kasi ginamit siya ng kaaway. O ginamit lang siya ng kaaway sa iyo. Di po ba?
Kasi bakit po magagamit? Kasi meron pong butas na pwedeng daanan yung kaaway na makakilos sa buhay ng tao. Amen. So bakit na-possess? Kasi punong-puno ng puot, ng galit. Ayaw magpatawad. Kaya tuloy nung nagalit siya, yun, sinamantala ng kaaway. Kaya't yung kaaway na yung nakikita sa kanya. Nangyayari po yan. Naalala ko yan, mga pinagdaanan po namin, ni Pastor Mark, ni Bishop. Nakakapagtaka, no? Mananampalataya, napoposes. Yun po pala, nang malaman-laman po namin, ay punong-puno po pala ng galit. Kasalanan. Makakala lang po natin, okay lang tayo. Okay naman ako eh. Kaya minsan nga yung satanungin mo, oh, kumusta Brad? Okay ka lang ba? Okay lang ako, Pastor. Kasi kayang itago. Ito po yung mga reason. No po? Sabi nga po rito, reason number 1, forgiveness remind us of the priceless truth. Sabi po rito, sa tuwing nagpapatawad ka, napapaalalahanan ka na, oo nga, bakit ako? Bakit ako hindi ko magawang magpatawad? Eh samantalang ang Diyos. Napakaraming kong kasalanan na gawa, pero minahal pa rin niya ako. Imbis na ang iganti niya sa akin ay galit, parusa, pero ang ginanti niya sa akin ay pagmamahal. Amen. Alam po natin na may mga pinagdadaanan tayo na kung saan may mga na-encounter po tayo na hindi naman natin, kumbaga parang hindi naman kasama talaga sa mga naisin po natin sa buhay po natin. Pero hindi po maiwasan. Dahil tayo po ay nabubuhay pa po rito, sabi nga dito, yung mga tao ay nakamasid po talaga sa atin. Amen. So sila po ay talagang nakaabang kung ano po yung ating pagkakamali na magagawa. Pero kung minsan nangyayari din po na mismong tayo din ang pinagmumulan, no? Na hindi po natin namamalayan yung kilos po natin, no? Yung pananalita po natin, ayun po pala ay nakakasakit na po pala tayo. For example, di ba? May kapatiran na kung bakit hindi na pala uma-attend, ay yung pala, ay meron po pala siyang nakatisuran dahil sa salita. So ngayon, hindi po natin nalalaman. Amen. So kaya nga po, ako, ang ugali ko po ganito po ugali ko Kapag ako po ay nakipag-usap sa isang tao, at sa susunod na araw na kami magkita niyan, at naramdaman ko na iba yung kanyang approach sa akin. O yung matabang, yung kanyang pagka po sa akin. Nag-iisip na ako agad. No? Nire-recall ko po, ano ba yung huli naming pagkikita? Ano ba yung aming napag-usapan? Ano ba yung tapos tinitingnan ko po yung mga sa cellphone. Ano ba yung nag-chat ba siya o ganito, ganyan. Tinitingnan ko po agad. Kasi ikaw, mararamdaman mo Mararamdaman niyo po yung ng tao sa iyo na may kakaiba. Amen. Yung alam mo, yung tao, kilala mo na pagka in-approach mo siya, napakaano niya sa iyo. Pero mga ilang araw, iba. Malamig siya sa iyo. Kaya alam niyo, sa totoo lang, kahit wala akong maalalang nagagawang kasalanan sa isang tao, nilalapitan ko, Brad, may problema ba? May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong masama? So, doon ko naman lang malalaman kung totoo yung nararamdaman ko. Pero alam niyo po, kung i-ignore lang natin yung mga ganon, nagre-reveal na sa'yo, nararamdaman mo na, papabayaan mo lang, ay yung pala, totoo yung pakiramdam mo.
binaliwala mo, so tumatagal na tumatagal. So parehas kayo na hindi pa kayo nakakalaya. Kapag ikaw ay nagawa ng hindi maganda ng isang tao, so siyempre nasaktan ka. Amin po, masasaktan ka. So hindi kayo nagkaayos hanggang sa nagkahiwalay kayo, hindi kayo nagkaayos. Yung tao din na nakagawa sa'yo, halos same lang yung mararamdaman nyo, hindi kayo matahimik. Parehas kayo, hindi kayo matahimik. Kaya, kung ikaw ay magdidesisyon na magmamatigas, parehas kayo apektado. Pero kung yung nakagawa naman sa'yo ng kasalanan, ay lumapit na sa'yo, nagpakumbaba, tapos binaliwala mo lang, parang ganon. So, ibig sabihin, pinagsisihan niya na yung kanyang nagawa, ikaw ay patuloy ka rin sa pagmamataas, lugi ka. Kasi siya, pinagsisihan niya na yung kasalanan. Nakakakain na siya ng maayos, nakakatulog na siya ng maayos, kahit na hindi mo pa binigay talaga sa kanya na, oo, sige, pinapatawad na, pero dahil pinagsisihan niya na yung nagawa niya sa'yo, maayos siyang nakakatulog. Pero ikaw, hindi ka makatulog. Kahit na siguro minom ka ng sleeping pills, hindi ka pa makatulog. Kasi nga, buhay na buhay yung galit sa puso mo. Amen? So sabi nga, yan po yung sa reason 1. Sabi nga po, ang katotohanan sa kabila ng ating mga kasalanan, ang iginanti po ng Diyos ay hindi dahas, hindi parusa, kundi pagpapatawad, pag-ibig, pagmamahal, pag-uunawa. Yun ang iginanti po sa atin ng Panginoon. Kaya sabi nga po sa reason number 2, because forgiving reveals our spiritual identity. So sabi nga po dito, ang pagpapatawad ay pagpapakita po ng ating pagkakilanlan bilang mga nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. So dala-dala po pala natin, no? Dala-dala po pala natin yung identity ni God, yung wangis ni Lord. Dala-dala po natin. Kaya hindi po pwede po na hindi tayo magpapatawad. Kasi, yung dala-dala natin ay pinatawad tayo. Amin po. Huwag po tayong tumulad, naalala ko lang, pero hindi ko po naidagdag dyan, doon sa isang tao na meron po siyang utang na 10,000 dinar po ba yun? May utang po siya sa hari. Pinatawag siya, kinausap. Sabi ng hari, ibibinta ka pati pamilya mo, pati ari-arian mo para makabayad ka ng utang. Lumuhod siya sa hari, nagmakaawa. Bigyan niyo pa po ako ng chance, pagkakataon. Pang mabayaran ko po yung utang ko sa inyo. Di pinalaya siya nung hari. Ay pagdating sa daan, nasa lubong niya yung may utang na 50,000 dinar. Nasa lubong niya. Alam niyo po ginawa. Ginawa ka niya dito. Magbayad ka ng utang mo. Pag hindi ka nagbayad, ipakukulong kita. So nangyari nga po yun, nakiusap din yung tao sa kanya. Kung ano yung ginawa niyang pakiusap dun sa hari, yun din po yung ginawa nung tao. Nabigyan siya ng pagkakataon. Hindi. Pinakulong niya. Hindi po ganon. Tayo po, bilang mga tao, pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa lahat ng ating mga karumihan, nilinis tayo. Sa lahat ng ating mga pagkukulang, pinunuan tayo ng Diyos. Kaya nawa, kung ano ang ginawa sa atin ng Lord, bilang siya'y wangis natin,
ganun din dapat ang gawin natin sa ating kapwa. Kaya nung nabalitaan nung hari, yung ginawa niya doon sa tao, nagalit ang hari. Hindi na rin po siya pinatawad nung hari. Nagalit. So, ibig sabihin, kapag hindi po tayo nagpapatawad sa ating kapwa, sa mga nagkasala po sa atin, magagalit din sa atin ang Diyos. Amen po. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo po ay mayroong galit sa ating kapwa. Amen. So, kapag nagpatawad ka, sabi po rito, nagmamahal ka. At kapag nagmamahal ka, ipinapahayag mo ang katotohanang nagmula ka sa Diyos. Ipinapahayag mo ang katotohanan na ang kalikasan ng Diyos ay nasa iyo. Yung pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo. So, ibig sabihin, kung hindi pala daw po tayo nagpapatawad, ay hindi sa atin makikita ang Diyos. So, number 3, to forgive is to be transformed. So, meron pong sinasabi dito na sa tunay na pagpapatawad, meron pong dalawang tao na binabago ang Diyos sa totoong pagpapatawad. So, ibig sabihin, Pastor, meron po palang hindi totoong pagpapatawad. Meron po ba? Meron. Oo, pinapatawad na kita, pero ayaw kong makita ay ang mukha mo mula ngayon. Pinatawad na tapos ayaw niyang makita. Huwag kang dadaan dito sa bahay. Pero pinatawad na kita. Yun hindi totoo. Yung hindi niya kayang ipanalangin yung tao na nagkasala sa kanya. Pero sabi niya, pinatawad niya na. Hindi niya maipag-pray. Alam niyo ang totoo? Kung talagang pinatawad mo ng isang tao, dapat ipinapanalangin mo na siya. Kasi sabi nga, ipanalangin niyo yung tao na siya'y pagpalain, hindi para sumpain. Sabi po doon. Kaya, yun po yung, sabi nga po rito, nata-transform, no? Yung dalawang tao. Una, kapag nagpatawad po tayo, yung taong nakagawa, no, ng masama, marirealize niya po, no? Siyempre, ikaw din mismo, ano po yun, kumbaga yung grow ng iyong relasyon o ng iyong spiritual, magkakaroon ng iba yung lakas kapag nagawa mong magpatawad sa iyong kapwa. Mararamdaman mo, di ba? Kapag nagiging maayos na, di ba, yung dalawa na nagkasala, di ba, ang sarap kiramdam. Lalo na yung nagawan din ng kasalanan, siya yung lalapit sa iyo, patawad po, di ba? May yakap, may patawad po kung hindi nyo nagustuhan yung sinabi ko. Sinadya mo man o hindi, dahil merong nasaktan, kapatid, kailangan kang humingi ng tawad. Amen. At hindi po basihan dito kung sino po yung nakagawa ng kasalanan para siya yung mauna na humingi ng tawad. Hindi naman ako nakagawa sa kanya ng kasalanan, bakit ako hingi ng tawad? Ay kung ayaw niya nga humingi ng tawad sa iyo dahil mataas ang ego niya di ikaw mismo, ikaw yung pinag-aharian ng banal na espiritu, di ikaw yung lumapit sa kanya. Di po ba? Nangyari po sa akin. Isang pastor na po yun pero hindi ko po nagustuhan yung attitude na pinakita niya sa akin. Sinigawan niya mismo yung anak ko sa harapan ko. Prayer meeting.
So, kinori ko po siya. Sabi ko, Pastor, hindi po ako kasi makapag-pray. Bakit po? Kasi galit po ako sa iyo. Nagalit po ako sa iyo kasi sinigawan sa harapan ko mismo. Hindi po yun ang expected ko na maririnig sa iyo. Sinigawan mo. Pero Pastor, dahil naunawaan ko, pinapatawad kita. Dahil gusto kong manalangin pinapatawad kita. Ano po yun? Yung mga, wala po dito yun Wala na dito yun. Opo. So yun lang po yun, yung mga hakbang na pwede po na, kasi minsan tayo talaga yung pride pa talaga umiiral Pastor, hindi naman po talaga ako nakagawa ng kasalanan sa kanya Hindi naman po ako nagsimula Siya po yung nagsimula. Kaya di po ba? Mga ganon. Huwag na nating intayin kung sino pa yung dapat mauna. Ni wala kang kasalanan, pwede kang lumapit para i-approach siya. At humingi ka ng tawad. At doon mo rin ibibigay sa kanya yung kalayaan niya, pinapatawad na rin kita doon sa nagawa mong kasalanan. Si Lord ba may kasalanan kung bakit siya napako sa krus? Wala, di ba? Pero bakit siya mismo ang nagpakumbaba? Siya mismo ang nag-alay ng kanyang sarili. Wala naman siyang kasalanan. Pero siya yung nagtanggap ng lahat ng parusa dahil sa kasalanan natin. So kung hindi niya yung ginawa, paano po natin malalaman yung kasalanan natin? Kaya hindi na importante kung sino po yung nagkasala, both side. Kailangan maghari sa inyo yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Kung gusto mong makalaya yung kapatid, ikaw mismo ang mag-approach. Ikaw mismo ang lumapit para sabihin sa kanya na kapatid, nasaktan mo ako. Di ba? Kapatid, pinapatawad na kita doon sa nagawa mo. Sana patawarin mo rin ako kung meron din ako. Ganun po yun, di po ba? Parang yung boss ko dati, medyo nagkasagutan kami. Ang sabi ko sa kanya, Sir, pinapatawad na po kita. At humihingi din ako ng tawad doon sa kung ano man yung nasabi ko sa iyo. Ang sagot niya sa akin, wala akong ginawa sa iyo. Bakit mo ako papatawarin? Wala akong ginawa sa iyo. Sabi niya sa akin. So at least ako po nagpapakumbaba sa iyo, sabi ko. So yun po, no? Hindi importante kung sino. So number 4, ano yun? Yung number 3 na pala tayo, no? Alas na po pala yun. Wala pala yung number. Next pa pala yung number 4. Okay. So, yan po, no? Sabi nga po rito, yung dalawang tao na nababago, una, yung nagawa ng kasalanan, yun nga po, approach. Na po? Kung hindi man, hindi importante kung sino po yung nakagawa ng kasalanan. Importante, kayo mismo ay yung relationship nyo, pinapahalagahan nyo. Di ba? Binibigyan nyo ng kahalagahan para magpatuloy. Sabi nga, kapag na-approach po natin o napapalaya natin doon sa mga nagawang pagkakasala ang isang tao, ay napapanauli daw po natin yung ating mga relasyon. Amen? So, sabi nga po rito, yung tao, yung pangalawa na pinatawa, o sabi dito, kung ikaw ang kauna-unahang binago ng Panginoon dahil sa pagpapatawad, sabi po rito, sa pagpapatawad mo ng tunay sa iyong kapwa, natututuhan mong patawarin din ang sarili mo. Yun po pala yung impact, no? Kapag tayo daw po ay talagang tunay na nagpapatawad sa ating kapwa, una na nabibigyan po ng pribilehiyo yung sarili natin.
napapatawad din dapat natin yung ating mga sarili. Amen? So, yung conclusion po natin ng Mateo, chapter 6, 14, 15. Meron lang po akong isang naalala ko lang, yung isang tao, naglalakad po siya sa kabukiran. Ayan, sa kabukiran. Naglalakad po siya, at habang naglalakad po siya, narinig niya po yung huni ng mga ibon. Yung huni ng mga ibon. Kaya lang, imbis na matuwa po yung tao, nalungkot po siya. Kasi sabi niya, yung mga ibon, talagang normal sa kanila yung maghuni. Amin po. Kasi yun yung pagkakalikha sa kanila. Nakakalungkot daw kasi yung mga tao, dapat normal din sa kanila yung nagpapatawad, nagmamahal sa kanilang kapwa, pero hindi nila nagagawa. Amen. So kaya nga po, sabi ng Matthew 6:14, 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi niyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So useless po yung lahat ng ating ginagawa, mga kapatid. Kung mas papahalagahan natin ay yung pride natin. No po? So nais ng Diyos na makamtan natin yung tunay na kapatawaran, magpatawa din po tayo sa ating kapwa. Amen. Kaya kung sino man ngayon, yung hindi nabigyan ng regalo ni Ninong, patawarin nyo sila. Hindi nyo naman alam kung baka wala talagang maibigay, di ba? O si Ninang. O di kaya naman, hindi kayo nabigyan ni Mami o ni Daddy nung inyong mga gusto ngayong Pasko. Patawarin nyo sila. Baka meron lang mga nangyayaring Amen. Huwag kayong tatanim ng sama ng loob. Ang sabi ka sa kasabihan, kailangan yung bagong taon, pagsalubong ay talagang maliwanag. Nasasalubungin natin dahil yun ay biyaya ng Diyos. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At okay lang ba, awitin po natin yung sinasabing pag-ibig? Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa at pag-asa, pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa, tayo'y isa lamang. Kahit na tayo'y magkawalay, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan.
bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Hallelujah! Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, higit ka namin pinapasalamatan sa mensahe na binigay niyo po sa amin. Isang paalala na bago matapos ang taon pong ito, nawa ay maibigay na po namin lahat sa iyo, Panginoon. Ano man ang kabigatan, ano pa man galit, hinanakit, puot, Father God, tulungan niyo po kami na lahat ng ito ay maalis na po sa aming buhay. Kayo ang maitaas sa amin, hindi yung aming mga pride. Kayo ang maparangalan, hindi kami. Kayo ang madakila, hindi ang aming buhay. Sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ikaw ang Diyos ng pagkakaisa. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat na nakapakinig ng iyong mensahe sa araw na ito, maging sa mga online. Idinadalangin po namin na naway lahat ay alisin na sa buhay ng bawat isa, anumang puot at galit. Nang sa gayon, tutalim na kalaya at maranasan ang iyong dakilang biyaya sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat, Father God. Tunay nga na kayo po ang Diyos na nagbigay ng katuruan na ito dahil ang ayaw mo na sa bawat isa po sa amin ay haharap sa panibagong taon na merong daladalahin pa ring bigat. Kaya Father God, salamat. Naway ito po ay natanim sa isang matapang lupa na kung saan ay tutubo ang iyong pag-ibig, iyong pagmamahal sa lahat ng iyong mga anak at sa lahat ng iyong mga nilikha, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.